Katoliko, mga kaparokya dito sa Immaculate Conception Karangalan sa Pasig City at gayon din sa mga kapatid natin mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas na di ko alam meron palang nanonood sa atin. Binabantayan ang ating pagpapaliwanag ng katuroan ng simbahan. So bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayong gabi, maglaan muna tayo ng saglit para manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, 2 linggo nang nakakaraan, second Saturday of October, ang tema natin sa Eucharistia ay merong 5 bahagi. We started the Eucharist in general, what it is, nakatuon tayo sa tinatawag na the holy celebration of the Mass. Ano ito? Anong nangyayari? Sa gabing ito, we will go to the Eucharist. Being the real presence of Jesus. Isang aspekto ng Eucharistia na dapat natin bigyan halaga at dapat maunawaan bilang mga Kristiyanong Katoliko. Bakit kamo? Dahil kung hindi natin maunawaan ang Eucharistia, being the real presence of Jesus, we will treat the Eucharist as if an ordinary celebration, nothing important, nothing significant. Pero kapag naunawaan natin ito, on the contrary, we will have a deeper devotion to the Eucharist itself. Kaya nga sa gabing ito, bibigyan natin ng laan at unawain paano ang Eucharistia nagiging tunay na presensya ni Kristo. So to start with, babalikan natin ang kompendyo ng Katekismo ng Simbahang Katolika. Nakalagay sa katanungan, point 282. Mapapansin nyo pala dyan, may number 1373 to 1375 and 1413. That's coming from the Catechism itself, yung makapal, Ang tanong dito ngayon, 282. How is Christ present in the Eucharist? Parang, nga naman, kung sinabing Father ng Eucharistia is the real presence of Christ, ngayon ang tanong, paano? Paano nangyari na si Kristo ay tunay na nandoon sa Eucharistia, sa peraso ng tinapay na iyan? Ganito sinagot ng simbahan ang katanungan sa mismong aklat ng Katekismo. Sabi ng simbahan, Jesus Christ is present in the Eucharist in a unique and incomparable way. 2 words. Unique and incomparable. So doon pa lamang na sinabi mo na ang presensya ni Jesus ay unique and incomparable, ito'y pambihirang pamamaraan. Papasok agad ang isang maaring misteryosong pamamaraan o maaring hindi mapaliwanag na pamamaraan o maunawaan ng tao. Subalit nagpatuloy ang simbahan sa pagpapaliwanag. Jesus is present in a true, real, and substantial way. Yung 3 salita na ito kung tutuusin ay bahagi pa ng katekismo
na kung saan ipaniliwanag ng katikismo ng Council of Trent that the Eucharist is the true, real, and substantial presence of Jesus. So mamaya, isa-isahin natin, ano nga ba ibig sabihin ng true? Ano nga ba ibig sabihin ng real? Ano nga ba ibig sabihin ng substantial? Okay? At dinagdag, with His body and His soul. With His body and blood. With His soul and His divinity. In the Eucharist, therefore, there is present in a sacramental way, that is under the Eucharistic species of bread and wine, Christ whole and entire, God and man. So bagaman, sinasabi ng katekismo, nang nakikita natin sa Eucharistia, ano? Tinapay, alak. Subalit yan, kapag dumaan sa tinatawag ngayon na banal na pagdiriwang ng misa, ang alak na iyan, ang tinapay na iyan, ay nagiging tunay na katawan ni Kristo, tunay na dugo ni Kristo. Ang presensya ni Kristo is not the physical presence wherein Jesus was present in the womb of Mary. Hindi ito ring pamaraan na kung saan ang katawan ni Kristo ang siyang nangaral, no? Kasi yun, real presence rin yun, but in a physical, kasi nakita mo ang kanyang katawan. Same way, hindi mo rin masabi ito na physical presence na si Kristo ay habang nakapako sa krus. Sinasabi dito, His presence is real, but in a sacramental way. Bakit? Kasi ang kinuha niya ngayon na anyo ay tinapay at tubig. Hindi na yung anyo niya dati na katulad sa atin as real human being. Ang anyo na ngayon ay tinapay at alak. Kung saan ang tinapay at alak na ito, naroon rin ang pagiging tunay ni Kristo na Diyos, tunay ni Kristo na pagiging tao. Yan ang sinasabi sa atin ng katekismo. Kaya para palalimin pa ang katuruan ito, we move on. First to the introduction for tonight's topic. We know that Christ died, rose, and ascended into heaven, where He sits at the right hand of the Father. But He is also present in the church in different ways. Above all, under the sacramental species of bread and wine, which contain the body and blood of Jesus Christ, as the faith teaches us. So our Lord remained truly present with His body, blood, soul, and divinity. So the Eucharist contains the real body of Christ, who was born of the Virgin Mary, seated at the right hand of the Father. This is the truth that Christians have believed from the beginning. Kaya nga sa introduction na ito, minumulat kagad tayo, pinangungunahan tayo, na ang Eucharistia ay siyang tunay na mismong presensya ni Kristo. Subalit, ang kanyang presensya, hindi na sa anyo katulad ng siya'y sinilang ni Maria, katulad na siya'y nawala sa templo, katulad ng siya ay nangaral at nagpalaganap ng mabuting balita, na gumawa ng himala, nagpalayas ng demonyo. It's a different presence. His presence is sacramental. So, to understand this, let us now go to the main ideas. First point, the same Christ is present in the Eucharist.
Anong ibig sabihin na ang mismong Kristo ang siyang presente sa Eucharistia? The Council of Trent made it clear that the Eucharist contains really, truly, substantially, the body and blood of Jesus Christ, along with His soul and divinity, the whole of Christ. Pag tinanong mo ngayon, Father, anong ibig sabihin noon na si Jesus ay real, true, substantial na nandoon? Iisa-isay natin yan, katulad ng paliwanag ng Council of Trent sa kanyang katekismo. Bastang maliwanag na ang anumang naroon sa tinapay na iyan, hindi na yan tinapay. Ang nakikita mo lamang tinapay, pero ang naririyan ay mismong si Jesus. Yung isang kayamanan ng simbahan na dapat maunawaan ng maraming Katoliko. Alam niyo bakit? If we do not recognize and understand that Jesus is truly present in that piece of bread, we will never give the right and proper reverence to that piece of bread that we receive in every celebration of the Mass. Kaya dito ngayon, nais nating imulat ang ating sarili at matuto na sa bawat pirasong iyan, nariyan si Kristo. Pag sinabi mo ngayon, real, true, substantial, ano ito? Sa Tagalog, may salita tayong tunay, totoo. Di ba? Pero ang wala tayong salita ay substantial. Ang daling ipaliwanag at daling maunawaan ng salitang real and true. Bakit nung sabi madaling intindihin ang real and true? Dahil may salita tayong totoo at tunay sa Tagalog. Pag sinabi mo kasi na si Jesus ay tunay nararoon, wala nang pwedeng sabihin na hindi siya nandoon kasi nandoon nga tunay. Napatunayan na. Pag sinabi mo ng totoo, nandoon ang bigay mong pananampalataya na nandoon si Jesus na hindi mo pwedeng bawiin pa, talikuran pa. Dahil mismo nagsabi na ang simbahan. Pero ngayon, may salitang substantial. Father, ano yung substantial? Iiwan natin ang salitang iyan. Dahil yan ang magiging second main ideas na meron tayo. Sa ngayon, unawain natin. This is known as the real presence of Christ in the sacrament of the Eucharist. It is real, not exclusively, as if other ways of being present were not real. But because of its excellence, because of its substantial, because Christ, God in man, is totally present, as Pope Paul VI explained. So, ginamit ang salitang real, tunay na nandoon, dahil hindi mo pwedeng talikuran pa, hindi mo pwedeng pasinungalingan pa. Nandoon iyon. Katulad ng tinanggap ng Kristiyano, ilang libo o ilang taon na ang nakakaraan, nauna pa sa tinatawag na declaration ng Council of Trent. Since the beginning, Christian has been believing that way. Kaya nga mapapansin nyo, in the olden age, grabe ang bigay nilang galang sa tinatawag na Eucharistia na sa panahon natin ngayon, dahil siguro sa hindi na ituturo, kakulangan ng pagtuturo, nawala yung devotion. Bakit kamo? Alam nyo dati kapag ang banal na Santissimo, the Holy Eucharist, is brought into a house of a sick person, so normally pare ang nagdadala noon, lalong-lalo na sa lalong-lalo sa mga countryside.
Ang palatandaan lang dati, kapag ang sakristan may dalang kandila, nagbibel na una sa pare, alam ng mga tao ngayon ang pare na nakasunod doon sa bell at kandila, ang mga tao, they would naturally genuflect or kneel down knowing that the Blessed Sacrament will pass in front of them. Ngayon, magbel ka na dyan at manawagan ka, wala, lalampasan ka lang. And what is the problem? Because rarely do Catholics recognize the real and true presence of Jesus. Yun ang nakakalungkot, kahit sinasabi ng simbahan. Kaya nga, dapat rin nating maalaala na sa ating mga parokya, sa ating mga simbahan, there is always that vigil lamp. Sa atin dati dito sa parokya, mapapansin nyo, we have that electric vigil lamp, no? Well, right now, since we are under construction, no, wala yon. But it is there, no? At we will definitely bring it back once the construction is done. Pero ang hindi natin talaga pinapatay ay maging ang ilaw na nasa harap ng tabernakulo. Precisely to call the attention of everyone that there is something divine, there is something holy in this place. And that is because Jesus is truly present in every tabernacle. Now, we go to the second main ideas. The word transubstantiation. So, nabanggit ko kanina sa inyo na si Jesus ay tunay at totoo. True and real. Pero may isang salita na ginamit ang simbahan. Iyan ay ang salitang transubstantiation. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Let me go first to the writings here in this presentation. When the priest says, "This is my body, this is the cup of my blood," becomes the body and blood of Christ. Anong naging body and blood of Christ? Anong nang sinasabi ito ng pari, ang hinahawakan niya ay ang tinapay. Ikalawa, ang hinahawakan niya ay ang kalis na may lamang alak. So yung hinahawakan niya ngayon ay nagiging tunay na katawan ni Kristo at nagiging dugo ni Kristo. This is what the faith teaches us, and God's word cannot fail. The divine power conferred on the priest has produced a change, a conversion. It is a conversion of substances, not of accidents. Ngayon, dito ngayon papasok ang tinatawag na malalimang pag-unawa ng salitang transubstantiation. May dalawang termino dito na lumabas. The first term is the term substance, and the second term is accidents. Sabi dito, it is a conversion of substance, not of accidents. What is an accident? Accidents are the external appearances of anything. In the case of bread, the accident of bread are those things that are external in appearance. Halimbawa, kapag kumuha ngayon ng unang tinapay na ginagamit sa misa, ang tinapay na iyon, pwede mong sabihin, it's accidents, it's round, it's white, it's crunchy. So lahat ng external that defines a bread
That is the accident. But what is the substance? The substance is what makes out of it. Ibig sabihin, ano talaga iyon? Sa misa, bago ang tinatawag na consecration, ang tinapay na iyon, ang kanyang substance ay tinapay. Pero dumaan ang consecration when the priest now pronounced the words, "This is my body." Ang mismong tinapay na iyon ay hindi na tinapay kung hindi katawan ni Kristo. Pero tanda na, ang nananatili is the accidents of the bread, but the substance of the bread, there was a conversion. And since there was a conversion, ang tawag natin sa conversion na ito ay transubstantiation. From the bread, it becomes the body of Christ. From the wine, it becomes the blood of Christ. Patuloy ang paliwanag. What was the substance of bread has changed into the substance of Christ, the body of Christ. So ngayon, ang dati na ang substance niya being bread, ngayon ang substance niya after consecration, that is being the body of Christ. Tandaan nyo, ang bawat materya sa mundo may substance and may accidents. Bread is an example. Meron siyang substance, meron siyang accident. Ang kanyang substance ng bread is being a bread. Ang kanyang accidents are those external appearances of being a bread. Sa misa, ang tinapay na iyon, ang kanyang accident remain as a bread, but the substance of it becomes the body of Christ. So that is how we answer the question, how is it possible that the body of Christ or that Jesus is truly present in the piece of bread? First, because Jesus wanted to be. Second, because in the Mass, the priest was given by divine authority to transform the bread into the body of Jesus. Okay? Third idea. Jesus Christ is really present in the consecrated host and each part. So kapag ang tinapay na iyan ay na-consecrate, gaano man kalaki ang tinapay, sabihin mo, 10 inches diameter, 3 inches diameter, or 2 inches, sabihin pa 1 inch diameter, or even slower. Once it is consecrated, ang mga maliliit o malaking bahaging iyon is still the body of Jesus. Okay, sisingit na ako ng tanong. Minsan na tanong na sa akin, Father, kung ang maliliit na peraso ng tinapay o ang malaking tinapay, sinabi mo ay body of Christ. Ang maliliit na peraso, can you say it is not anymore the body of Christ but part of the body of Christ? No. Gaano man kaliit ang peraso, we call it the body of Christ. Whole and entire. Kasi minsan may nagtanong sa akin, di ba Father, minsan nauubusan ka ng body of Christ sa Mass, hinati mo, pinagperas-peraso mo pa. Anong napunta sa akin? Ang ulo ni Kristo, sa kanya paa, sa kanya? No. Whole and entire, Jesus Christ is present. Okay. So when the priest consecrates many hosts, we believe
that Jesus Christ is present in each and one of them. Kaya nga, kapag marami, lalo sa misa, may tinatawag tayong mga siborium, pinupuno yun ng malilit na tinapay, it becomes the body of Christ. All of it. We also believe that if a host is divided into several parts, Christ is wholly present in each of them. Yan sinasabi ko. So that is what the priest carefully collects, the particles of the consecrated host, even if they are very small. Kaya mapapansin niyo po sa misa, yung mga pinaglalagyang communion plate, minsan altar server ang may dala, minsan greeters, inilalagay muli yan sa altar. Bakit? Dahil ang bawat piraso na naroon ay ikukonsume muli ng pare through what we call purification. At yan ang sasabi ko sa mga lay Eucharistic minister. Mag-ingat na kahit yung maliit na piraso ay mahulog o manatili sa inyong mga daliri. Kasi yon ay mismong katawan ni Kristo. Kaya nga doon sa mga may hilig tumanggap sa kamay, no? Minsan talaga, may mga Katoliko, no? Maybe because lack of formation. Pagtanggap sa kamay, may natira, para bang powder ng espasol. Hindi ganoon. Si Jesus ay hindi espasol, no? Pag may natira dyan, hindi mo yan ilalaglag na lang. The right attitude is that dilaan mo na lang. Hindi yun nakakadiri, but that's the right way. Because in every piece of it is the real presence of Jesus. So, tandaan rin natin, our Lord remained because of love. Ang dahilan kung bakit siya nananatili sa ating simbahan, sa ngayon, nandyan siya sa ating tabernakulo, dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya nga, isa na aking pinagmamayabang, and this is what the saint call the holy pride. No? Not all pride are holy. There is a holy pride. And what kind of pride? Na kaya mong ipagmayabang sa kahit anumang relihiyon at sekta. Na ang Diyos natin nananatili sa ating mga parokya, sa ating mga simbahan. Pero sa iba, pumunta ka dating daan, pumunta Iglesia ni Cristo, pumunta ka sa mga Mormon, kahit sabihin mo magaganda pang kanilang mga kapilya. Pag tinanong mo mga ministro nila, kanilang mga pastor, is God present here? Sasabihin sa iyo, yes. Where is He? Everywhere. Yan ang pagkakaiba. Kasi pumunta ka sa Katolikong pare at yun ay parokya, there is a tabernacle. Tanong mo, Father, is God is here? Sabi ng pare, yes. Where is He? Tuturo, tabernacle. Ang kagandahan pa nga, my dear friends, we pray for this good intention of everyone, no? Na dumating ang araw, magkaroon tayo ng Adoration Chapel. Why? Because in the Adoration Chapel, Jesus there will be continually, perpetually exposed. Para saan? Para kung tayo may mga kahilingan, may mga pinapasama bibigat, o anumang daladala natin sa Kanya, we can easily open. Lord, ito yun. That is the beauty of being Catholic. And we have to be proud of it. No? Isa yan sa kayamanan na walang iba. Number 4, main ideas. Christian should manifest faith and love for the Eucharist. Gusto kong wakasan siguro, kasi ito naman ang huling maliban mamaya sa resolution. Kaya nilagay ko ito dito na, yamang alam mo na as Jesus, na anak ng Diyos, ay nagpaiwan sa Eucharistia dahil sa pagmamahal. Suklian mo ng pagmamahal. Paano mo susuklian? So Christians have always practiced this worship with different Eucharistic devotion. Anong dapat natin gawin?
Number 1, Holy Thursday. Makiisa tayo. Bakit? Sa Holy Thursday, dalawang sakramento ang ating ginugunita at ipinagdiriwang. Tinatag ni Kristo, una ang sakramento ng pagkapare, at ikalawa ang sakramento ng Eucharistia. Hindi mo pwedeng mapaghiwalay yan. Kaya nga, on the same day, Holy Thursday, sa umaga ang misa, lahat ng pare pumupunta sa kanilang mga obispo to celebrate the Christmas and to renew their promises during their ordination. At pagdating ng gabi, babalikan natin ang pagdiriwang ng huling hapunan kung saan tinatag ni Jesus ang pagdiriwang ng Eucharistia. Review lang ha. The Mass is not the celebration of the Last Supper, but the Mass is the perpetual celebration of what? The sacrifice of Jesus on Calvary. Okay? Second, the Feast of Corpus Christi. Alam nyo, isa sa mga pinakamagandang pamamaraan natin na bigyang pagkilala ang presensya ni Jesus ay makiisa sa Feast of Corpus Christi. Bakit? Dahil ang nilalabas natin, hindi mga santo. Hindi mga santo. Kaya nga, kung meron ka rin ipamumukha sa mga nagpaparatang sa atin ng mga Katoliko, sinasamba ang mga santo, ang mga gawa sa kahoy, then they are wrong. Because we do not worship those made in images. Patunayan mo ngayon, kapag piyesta ng Corpus Christi o piyesta ng Christ the King, makiisa ka. Bakit? Anong nilalabas natin sa Pilipinas? Mismong ang kabanal-banalang katawan ni Jesus. Kaya nga, yun ang nalulungkot ako. Pag piyesta ng Nazareno sa Maynila, ang mga Katolikong kapatid natin, nag-aagawan, nagkukumpulan. Well, hindi mo masisisi ngayon ng ibang reliyon kung bakit tayo binabatikos na sinasamba natin ang gawa sa kahoy. Pero kung meron man dapat tayong pagkaguluhan, no, na si Jesus ay daraan, ay ang banal na Santisimo, ang piraso ng tinapay na iyan. Bakit? Because Jesus is truly present there. Ewan ko po, hindi, kung nakarinig na kayo ng mga Eucharistic miracles all over the world. No? Ako, naalala ko talaga ang isang pare sa Italy. Pare na siya, no? Pero nandun pa rin sa kanyang pag-aalinlangan, if Jesus is truly present, isipin mo, nagmimisa siya. Yung piraso ng tinapay, nag-convert na maging flesh, laman. Nagkadugo pa yon. So, ang ginawa niya, binalik niya sa paten, sa corporal. And it was indeed a miracle. Sinubaybayan kong story na yon. Pinagpatuloy ko basahin yon. Alam niyo, nang pina-analyze nila yung laman na iyon, saang part ng katawan ni Kristo, it was the heart of Jesus, a tissue in the organ, no, of Jesus' heart. Diba? So, isa lamang yun sa napakarami. Kung meron nga akong pinagsisisihan ngayon, meron akong libro dati ng pamagat ay The Eucharistic Miracles. Binigay ko lang talaga, no? Kaya nakakahinayang kasi nabigay ko sa isang kaibigan way back when we were in college. Hindi ko na alam kung sinong kaibigan kong binigyan ko noon. But it was a collection of Eucharistic miracles all over the world. Yun ang tunay doon. So hopefully we would recognize that, no? Sunod po ay exposition and benediction with the Blessed Sacrament. No, every first Friday, no, meron tayong exposition of the Blessed Sacrament. No?
Ang iba, pagkatapos ng misa, pag may exposition, umaalis na. No. Remain. Kausapin mo si Jesus. Kaya nga, during exposition, normally sa mga simbahan, 1 hour yan ang nilalaan. Bakit? Doon na rin na sinasagawa ang tinatawag na Holy Hour. Bakit Holy Hour? Kasi ang buong isang oras na iyan, ikaw at si Jesus mag-uusap. Wala ka ng ibang gagawin. Kausapin mo si Jesus. But your faith will only dictate na si Jesus ang kausap mo. Alam nyo, isa yan sa pinakamagandang karanasan na dapat matutunan ng maraming Katoliko. To talk to Jesus truly present in that small piece of bread. Now, yan sasabi ko dito, spending time with our Lord, sacramentally present. Ganon din, to develop this faith and love to the Eucharist, marami ring mga dasal ang nagawa patungkol sa Eucharistia. Nandyan ang tinatawag na spiritual communions. Ang ilan sa inyo marunong na nito. The beautiful prayer, Adoro Te Devote. Ganon din, may mga prayers before the Mass and after the Mass o after communion. Mapapansin nyo dito sa ating parokya, pasensya na kayo pero pinalitan ko ang ating prayer, no? Kasi gusto ko maging Marian kayo by devotion, but at the same time, very Eucharistic. Kaya ang ating prayer before the Mass and prayer after the Mass, nakafocus kay Mary and at the same time, kay Jesus. Bakit? Kasi una, tandaan nyo, kung meron mang una sa mundong ito na tumanggap kay Jesus, sa kanyang sinapupunan ay si Maria. Tayo, sumusunod lang sa yapak ni Maria na na kung si Maria tinanggap si Jesus sa kanyang sinapupunan, tayo tinatanggap natin sa ating tiyan si Jesus. Pero maganda, paano tinanggap ni Maria? Ano ang naging ugali ni Maria? Paanong paghahanda? So all of the things, alam ito ng mga lingkod dito sa ICP na meron tayong prayer. Doon sa mga hindi nakakaalam sa prayer na ito, I invite you, come to our parish. Meron kami ditong dasal to the Blessed Mother before the Mass and after receiving communion or after the Mass. Ganun din, guided by faith, it is a noble human gesture to offer our Lord in the tabernacle that which is best. Alam niyo po, kung alam mo, naniniwala ka ng Panginoon ay tunay na nariyan, ibigay mo ang pinakamagandang tabernakulo. Kaya nga minsan, tiyatanong nila, Father, ano pang maganda sa iyo? Actually, the tabernacle that we have right now, it's temporary. Kasi na tayo nag-aayos. But mind you, time will come, the tabernacle of this parish will be the manifestation of the love of each parishioners. Ako mismo, sabihin ko sa inyo, baka nanonood siya ngayon, meron na nag-sponsor ng tabernacle. Pero ayaw magpabanggit. Bakit? Si Lord na Father nakakaalam. Yeah? Kasi ganun dapat. Pag tinanong, Father, gaano ba kamal? Well, the tabernacle is so expensive, maaaring kasing halaga pa ng buong altar. But, at the end, bakit mo ibibigay yan sa Panginoon? Dahil kung naniniwala ka na si Jesus ay nandoon, you will give the best to Jesus. Di ba? Kung alam mo na merong isang pangunahing pandangal, pupunta sa bahay mo, ano sasabihin mo? Diyan ka nilang sa sala matulog. Di ba? Ang ugali pa nga natin mga Pilipino, ialay natin ang ating silid tulugan. No, dito ka na matulog. But this case, it is Jesus coming. Kaya kung nauunawaan mo yan, you give the best. Alam niyo po, just to share with you this devotion, no? About love. Hindi ko alam kung doon sa mga nanonood ngayon, nakikita niyo ang picture sa ating presentation. Ang picture na yan is
the procession of Corpus Christi in Toledo, Spain. Ewan ko kung nakikita nyo, but to go closer, no? Pag masusum nyo yan, nasa gitna may puti. Yan ang Holy Eucharist. Pero kung mapansin nyo buong lalagyan niya, that is a 24-karat gold of 150 kilos. Hindi po yan binubuhat, nakakariton yan. Paano ba yan? According sa story, because I was able personally to visit this monstrance, no, grandiose monstrance. The people or the resident of Toledo, ang lahat ng mga ginto na meron sila, dinonate, tinunaw, para magawang monstrance. Right now, ang monstrance na iyan, dahil nga sa halaga, ang kanilang vault ay ang mismong tower ng kanilang simbahan na 5 meters ang kapal ng semento. So hindi mo talaga kahit bombahin mo pat lahat yan, mas mahigit pa kasi. Pero nilalabas sila only on the Feast of Corpus Christi or Solemnity of Corpus Christi. Para sa kanila maliwanag, give the best to Jesus because Jesus will give the best for you. Diba ganun ang Diyos eh? Huwag mong tipirin ng Diyos kasi ang Diyos kailanman hindi ka tinipid. Tandaan mo, buong buhay natin, ganun talaga ang Diyos. So, with that, give the best. Huwag natin tipirin. Maliban dyan, it's good na mabuhay ang debosyon to periodically clean the tabernacle, no? Linisin ang tabernakulo. Pero ako may gusto kong kaugali. Dito sa atin, sa Karangalan, natutuwa ko. Kaya nga, ay instructed na ang ating gate sasara lamang 10 p.m. Bakit? Kasi mula 7 p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi, maniwala kayo. Meron dyan galing sa opisina, nakamotor, nakabisikleta, naglalakad. Papasok at papasok, sarado man ang ating simbahan. Pero dahil kristal ang ating pintuan, maaninagan pa rin ang liwanag sa tabernakulo, and they will talk to Jesus for minutes. Hindi lang yung, Lord, ganito na. No, nagdadasal. At ang ganda na makita ng sa mga taong ito, ang tunay na pananampalataya kay Jesus na nasa tabernakulo. Hopefully, no, lahat ng mga taga-karangalan, no, bago at pagkatapos, maglaan ka talaga ng oras, mapadaan ka man, kung sirado man kasi masabing late, makikita mo pa rin yung liwanag sa loob kasi walang ibang ilaw kundi yung tabernakulo. So, that is a sign of our devotion. And then, part of it, no, yung frequent visit nga, kasama niyan. No? Kung meron tayong mga dinadalaw, paano pa si Jesus? Dalawin natin. Hindi man niya sasabi na hinihingi ni Jesus, kundi para yan sa ating ikabubuti. So, this is the fourth part. It's about manifestation of our faith and love of the Eucharist, knowing that Jesus is truly present. So, as always, I would like to end with a resolution for Christian life. But as of now, yung mga nandito sa loob ng simbahan, mga sumasubaybay, you can now send your questions, no, through our social media page. Because we will have a break to collect them. So, 2 resolutions to move forward. Number 1, try to visit our Lord in the tabernacle every day. Dalawin si Jesus. Maiiksing salita, panalangin, na kung saan binubuksan mong puso mo, pasasalamat, pagpupuri, pagpupugay, our Lord will be very happy. Second, when entering the church, look
for our Lord in the tabernacle. Alam niyo po, nang marinig ko ito before, there was a priest. I was a young college student noon. Sabi niya, dapat maging kasanayan nyo na pagpasok ng simbahan, ang hahanapin nyo si Jesus sa tabernakulo. I love it. But later on, na-realize, marami talagang Pilipino, Katoliko ang hindi pa familiar dito. Pansinin nyo, kayo makakapansin yan, dahil sinabi ko na sa inyo, when you go to other churches, lalo na sa Baclaran, sa kaya po, pag pumasok ang simbahan, agad pupunta sa mga santo, punas dito, punas dyan. No, I mean, there's nothing wrong. But more than the saints, go to Jesus immediately. So yan sigurong ikalawa na ibibigay ko sa inyong payo para umulad ang buhay Kristiyano. Now, we will have a short break to gather the questions that you may have, no? Baka meron kayo mga tanong sa panampalataya, I'm willing to answer it. So, magkakaroon muna tayo ng pause, short break, and we will return. See you in a moment. Sa inyong lahat, nagbabalik tayo sa ikalawang baghagi ng ating doctrinal formation. At ito ngayon ay ang pagbibigay ng kasagutan sa mga katanungang ipinadala po ninyo sa amin. So, unahin na po natin ang mga katanungan. Ito po ang una. Good evening po, Father. Tanong ko lang, tayo lang po ba na Katoliko ang tumatanggap ni Kristo? Well, kung tutuusin, coming from the perspective na ang simbang Katolika ay meron ring iba't ibang tinatawag na ritual, no? Tayo, tinatawag natin sarili natin bilang the Roman or the Latin Church. Pero meron rin tandaan natin sa Latin Church, may tinatawag tayong Maronite Rite, no? Iba't ibang ritual ito, Syriac, Ethiopian, Armenian. So, ito yung iba't ibang, sabihin natin, merong ritual, pero bahagi ng simbahang Katolika. They also receive the body of Christ. And they have the different forms of, I would say, consecration or manner of consecration. Kasi nga, ibang ritual. Pero ang kanilang mismong paniniwala, the same. They have the 7 sacraments. Maging yung tinatawag natin na Greek Orthodox, they also have the 7 sacraments. The only difference is that ang ginagamit nilang tinapay, tayo kasi unleavened, hindi umaalsa. Subalit sila ay umaalsa ang kanilang tinapay. So lately nga, nakita ko sa isang Catholic page, no, na ang Latin Rite gumagamit ng unleavened bread. The rest ay gumagamit ng leavened bread, no? Kaya mahirap yun kasi ang mga maliliit na bahagi, ang hirap sabihin natin i-purify at kung mahulog, no? I mean, mahirap, napakahirap. But anyway, para sagutin kita, hindi lamang po tayo, no? Pero pag sinabi mo, Father, bakit ang protestante merong ganito? Ako may alam ako isang Baptist, kasi ang Baptist maraming hati yan, no? Ang ginagamit nila, skyflakes, no? Tapos ang kanilang, natawa ko noon kasi kaibigan ko kasi galing doon sa relihiyong ito, that later on, he converted, kaya kwento siya ng kwento sa akin. Sabi ko, ano naman ginagamit niyong wine? Naalala niyo yung sunny orange? May grape yun, di po ba? So yun ang ginagamit nilang wine before. So parang natawa ko, okay, skyflakes, saka sunny, ha? So merienda yun, ha? Pero yun ang gamit nila. So, may mga ganon, pero tayo talaga, we have a specific and it's under our norms. Okay? Ikalawang tanong, allowed po ba ang mga mother na humawak ng monstrance? May mga icons po kasi ng mga santa na may hawak na monstrance. Oo naman, lalong-lalo na sa mga monasteryo na kung saan, monasteryo or convent na kung saan close ito
mayroong tinatawag na klausura. Pag sinabi mong klausura, walang nakakapasok ng iba kundi sila lang. Kasi wala namang problema na ang madre maghawak ng monstrance from the tabernacle to the altar table. Ang iba naman, nililipat lang. Walang problema doon. Ang hindi lang pwede gawin ng madre ay to give the benediction or the blessing. Wala akong nakita pang madre na siyang gumanoon. No? Ang pwede kasi ang deacon lang, no, na pwedeng mag-benediction. So, pag sabi mong benediction, it is Jesus Himself blessing us. Okay? Pero hindi pwedeng itaas yun ng madre. Definitely a ordained minister. Okay. Next po. Madami pong mortal sins. Pero bakit po nagtalaga pa ang simbahan ng 7 na deadly pa ang tawag? Bakit po? Sinawag itong deadly because once you commit this, automatic, no? It causes death on your soul. So, in-identify pa ng simbahan ng makasalanan ito, napakaklaro na kapag nagawa mo, is a mortal sin, at the same time, deadly yun. No? Deadly siya, automatic mortal sin din siya. Samantala, ang ibang kasalanan kasi, to make it mortal, 3 conditions should be necessary. No, bahagi no ng full knowledge, full consent, saka yung tinatawag na object. But anyway, darating tayo sa punto on our third part of the catechism wherein we will study the moral life of Christ. Doon, iisa-isay natin what is sin, what are the types of sin, how to commit sin, and how can the sin, di ba, lower or increase the gravity of that sin. So, iba't iba ito. So, for that reason, doon na muna tayo. They are deadly because a person who commits it, automatic, it's a mortal sin. Okay. Next. Paano po pag gusto ko pong tumanggap ng Eucharistia sa bibig, pero ang pari na mag-celebrate ng misa ay gusto sa kamay, ibigay ang komunyon? Simple ang solusyon ko diyan. Bumili ka ng paten. Na, pagkabili mo ng paten, pabless mo sa pare, tapos ilagay mo ang paten sa iyong kamay. Siyempre, ilalagay ng pare sa paten yung katawan ni Kristo kasi ayaw mo namang hawakan, didilaan mong paten. Solve ang problem. Okay? Yun nga lang, napagastos ng konti because you will buy a small paten. But small paten will not cost siguro more than 500, no? Okay. Sabi po ng mga Muslim, di naman daw po pumunta dito si Jesus para baguhin ang kautusan. Bakit daw po tayo kumakain ng baboy ngayon? Ngayon, una sa lahat, bakit mas marunong pang Muslim sa buhay ni Jesus? Ni hindi naman sila nagbabasa ng Biblia, no? Kaya huwag kang maniwala sa kanila, okay? Iyan ang number 1. Wala pa akong nakilalang Muslim na natapos ang buhay ni Jesus. Kasi oras na nagbasa sila ng Biblia, tiyak ang Muslim iyon lilipat sa Katoliko. Bakit? Kasi malalaman niya na ang Biblia niya mismo, o ang Quran nila at ang Biblia, no, may mga similarity, of course, pero sa Biblia, binibigay mismo ang buong buhay ni Jesus at kung sino si Jesus. Kaya ang nakakaunawa sa tunay na pagbabasa ng Biblia will be amazed with the life of Jesus. Ngayon, patungkol naman sa kinakain at ganoon, bakit tayo kumakain ng baboy? Dahil mismo si Jesus ang nagsabi sa isang bahagi. Sinong sinabihan niya? Si San Pedro. Anumang nilinis ng Diyos, huwag mong sasabihing marumi. Gayon din, sinabi ni Jesus sa isang bahagi naman ng Ebanghelyo, ang nagpaparumi sa tao ay ang hindi pumapasok sa Kanya, kung hindi ang lumalabas sa Kanya. So, doon sa dalawang kasabihan na iyan, o pangyayari sa banal na tipan, pag nabasa yun ng Muslim, mapapatanong siya, ay, sinabi pala ni Jesus yun? Okay? So, ganon po. Tama po bang isipin na virgin po si San Jose mula bata until mamatay siya? Yes, I would say so. No? Bakit? Because during the time of Saint Joseph and Mary and before that, may mga tao na talaga that dedicated themselves or consecrated themselves to the life of celibacy, of chastity, of purity. No, isa doon si San Jose.
Kaya nga kung nabasa ninyo yung aklat, The Consecration to Saint Joseph, during the year of Saint Joseph, nandun yun. Ang ganda ng mga paliwanag doon na binigay sa atin. And it is a well-researched. In fact, right now, there is a subject in theology entitled, kung si Maria ay Mariology, alam ko meron silang tinatawag na a subject to Saint Joseph. And there, makikita ang mga virtues of Saint Joseph, one of which precisely is this, how he lived the virtue of chastity, of purity, and lived the state of celibacy. If that is the case, then Saint Joseph is a virgin. Sumunod po na katanungan. Nagkasala po ba ng mortal sin ang batang minor de edad na nakapatay na ng kapwa bata? So mortal sin does not depend on the age. Mortal sin depends on three things, sabi ko nga. Full knowledge, full consent. Kung alam ng bata na ang pagpatay ay isang kasalanang mortal, pero ginawa niya pa rin, definitely mortal sin yun. Ganun po yun. Wala sa minor de edad yun. The same way, hindi mo na kailangan ng bata na pumatay para gumawa ng mortal sin. Ang bata ngayon, mag-masturbate lang, mortal sin na. Oh, di ba? So minsan, nakakaligtaan nyo ng marami. Kailangan bang pumatay? No. Watching pornographic movies, entertaining impure thoughts, that's mortal sin. Pasensya na, diretso ako sa punto pag ganoon. Kasi iba, take it lightly ang mga ganyang uri ng kasalanan. Tatandaan nyo, sabi ng mahal na Birhen ng Fatima, there are many souls that goes to heaven because of impurities. hindi nagbibirong mahal na Birhen. No? So, we have to take it seriously. Padre, kailangan po ba palagi ninyong sinasabi ang katawan ni Kristo sa komunyon? Magbibiro na sana ako, pero kasi, Father, kailan mo sabihin katawan ni Kristo? Palagi. Pwede ko sabihin body of Christ, o pwede ko sabihin sa Latin Corpus Christi, no? Pero all of which means the body of Christ. Okay? Good evening po, Father. Tanong ko lang po, bakit po kapag bago magsimula ang misa at matapos hinahalikan ang altar table? Because the altar itself, my dear brother or sister na nagtanong nito, is Jesus Christ. Ewan ko kung alam niyo yun. The altar itself is Jesus Christ. Kaya nga, ang altar binabalutan rin ng tela dahil yun ay si Jesus. Pero mapapansin mo, may isang araw sa loob ng isang taon, ang altar ay hinuhubaran. Sino nakakaalam? Sino nakakaalala? Ha? Kailan? Very good. Good Friday, hinuhubaran ng altar. Bakit hinuhubaran ng altar? Dahil sa Jesus, sa Good Friday, hinubaran rin ng damit. Ganun yun. Okay, very good. At least sa mga nakakaalam. Susunod po. Padre, bakit po sa misa nakikita ko po yung iba na nakaluhod, pero nakatayo naman yung iba? Saan kaya ito? Maybe you're referring sa Eucharistic prayer, no? Actually, ito talaga yung, ito nga sabi ko, hindi naman ako sa nahihirapan sagutin ito. Pero, may pinanggalingan kasi ito eh. Nung panahon na si Archbishop Soc Villegas, I'll just be open with you what is happening in the church in the Philippines. When Archbishop Soc Villegas opened this discussion among themselves as bishop, naglabas pa sila ng kasulatan papunta sa Roma kung ano bang dapat gawin during the Eucharistic prayer. Manatili bang nakaluhod throughout hanggang doxology or great amen, or tatayo pagkatapos na sabihin ng pare the mystery of faith. Ang sagot ng Roma ay napakaklaro. Kung anong ginagawa nyo dati, ipagpatuloy nyo. Ano bang ginagawa dati? Ang ginagawa natin ay throughout the Eucharistic prayer, nakaluhod. Kaya lang, hindi ko alam bakit sa Maynila. Tayo na lang yun, ha? Pag sabi kong Maynila, Archdiocese of Manila, kasama po ang Pasig, Parañaque, Cubao, Diocese of
Novaliches. Sorry, Caloocan. Sa Novaliches, ang alam ko po, nakaluhod sila. The rest of the country, nakaluhod po eh. Kaya nga, pag pumunta ka sa Cebu, pumunta ka ng Dagupan, dahil nandun ang mahal na Birhen ng Manawag, pag may nakita silang tumayo, pag sinabi ng pare na ang misteryo ng Panampalaya, tumayo, sabihin ka ganyan, taga Maynila yan. Nalalaman ka agad kasi tumatayo eh. So yun po ang sagot doon with this commotion. I think it's a matter, no? Kung, I don't know if we have that power, or you have that power to write our respective bishops, no? Bishop, ba't hindi na lang tayo magkasundo doon sa ibang mga obispo ng buong Pilipinas? Ba't na iba pa kayong 6 yata na obispo? No? I don't know for that reason, no? Pero kayong mga pare, yun ang sinasabi ko sa inyo, hindi naman kami lumuluhod, maliban sa genuflection, so nakakalito sa mga tao. Pero sa akin lang, follow the rule of the place. Dito sa Manila, ganun ang ginagawa, sundin mo. Pag nandun ka sa ibang probinsya, sundin mo ang ginagawa nila. Okay? Valid din po ba ang tinapay at alak na kinoconsecrate ng ibang sekta sa mga Santa Cena nila? Definitely not. Bakit? To be valid, 3 things are necessary. The matter, the formula, the minister. Una, ang gamit bang tinapay na pareho sa atin? Ikalawa, ang formula na pinopronounce pareho ba sa atin? Ikatlo, ang minister, consecrated or ordained ba? Isa lang doon ay hindi tama, invalid na kaagad. Itinuturo po ng ibang sekta na magkaanak na po si Mary at Joseph other than Jesus. Si James daw po proof noon. Totoo ba iyon? Definitely yes, sinasabi yun. But malayong magkamag-anak. Malayo, no? Malayong magkamag-anak. Ito nga, recently, actually kagabi ko nalaman, nag-uusap kami. Minsan maganda may pag-usap sa mga may sense na tao. Pag may sense na tao, yun natututo ka, no? Yun yung nagre-research din. Sabi niya, alam mo, napag-alaman ko na si Saint Anne at si Elizabeth ay magpinsan. Kung si Elizabeth ay magpinsan, tiyahin ni Mary si Elizabeth. If that is the case, magpinsan si Mary sa si John the Baptist. Okay? Magtiyo si John the Baptist sa si Jesus. Yun ang ano. Kasi ang ginamit na word is kinsman. Yun yata ang word eh. So pag kinsman, hindi pinsan. Kung hindi, ang magpinsan, hindi magpinsan si Elizabeth sa si Mary. Kundi ang magpinsan ay si Saint Anne sa si Saint Elizabeth. But I still have to check that kasi ito'y sabi lang ng kaibigan ko na gumawa ng research. Inopen niya lang sa akin para i-double check ko ang kanyang research. But that's a good, sabi ko, wow, I will check it, pero ang gandang informasyon. Totoo po ba na pagkatanggap ng komunyon na nanatili si Kristo sa katawan natin ng 15 minutes? Yes. According to studies, yung itong tinapay, no, be it consecrated or unconsecrated, once we receive it, we consume it, it stays in our stomach for 15 minutes to be totally dissolved. So kung 15 minutes ang kinatagal niya, Jesus stays with us for 15 minutes. Kaya nga ang tamang gawain, pagkatapos mong tinanggap si Jesus sa misa, huwag mong kausapin ang katabi mo, na kesa mamamalengke kayo, na kesa may pupuntahan kayo. Bagkus, ang kausapin mo si Jesus na napakalapit sa iyong puso. Yun. Next. Ano po ba talaga ang naging kasalanan ni Moises at hindi siya pinahintulutan ng Diyos Ama na pumasok sa Holy Land? He doubted. Nag-alinlangan siya. Yun lang yun. He doubted. The lack of faith. He doubted. Kaya nga palagi niyang tinatanong, bakit? Sa dami ba naman na himala na ginawa ng Diyos at ipinagkatiwala sa Kanya, nag-alinlangan pa rin siya. Okay?
tama po bang isipin na ang counterpart ng Eucharist natin ngayon ay ang mana na kinain ng mga Israelita sa desierto noon? No. The Eucharist that we have right now, ang masasabi natin, the jumping board ang pinagsimulan ay ang mismong celebration ng tinatawag na Passover ng mga Hudyo. Kaya nga, maalala nyo, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bahay na ito. May makita kayong ganito ganyan. Pumasok kayo. Sabihin nyo maghahanda kayo. So, dahil tinanong siya, Panginoon, saan tayo magdiriwang ng Paskwa? So the celebration of Jewish Passover, doon nagsimula, at doon mismo tinatag ni Kristo ang ang mismong Eucharistia. Kaya nga may nagtanong sa akin minsan, Father, bakit sa misa nilalagyan ng tubig ang alak? Dahil sa Passover, ganun din ang gawain nila. Tandaan nyo, ang mga Hudyo, ang mga alak nila, ang tatapang. So, to dilute, para pahinain ng katapangan, hinahaluan nila ng konting tubig. Now, that ritual na paghalo ng untong tubig, ginagamit pa rin natin ngayon, but not anymore to dilute, but to give that symbolism that the wine is the divinity and the water is the humanity. Tayo ngayon sa Eucharistia, sa pagdiriwang, nakikihalo tayo sa kabanalan ni Jesus bilang mga ordinaryong tao. Okay? Sana natutugunan ko po at natututo po kayo sa mga katanungan. Good evening po, Father Mark. Pagdating po sa Holy Communion, kahit kalahati na yung ostya na dumating sa akin, kahit paubos na, considered pa rin pong buo yun? Yes. Kahit sabihin mo, 1/2 yan, 1/4 yan, 1/8 yan, 1/16 yan, o 1/32 yan, body of Christ, whole and entire pa rin yan. Okay, last question for tonight. Good evening po, Father Mark. Bakit sa ibang simbahan may alak at isasawsaw doon ang ostya bago ibigay sa tumatanggap ng komunyon? Actually po, I'm also doing that. Pero dito sa ating parokya, hindi ko pa yata nagawa nung Holy Thursday. Normally, I'm doing that Holy Thursday. Sinasabay ko po yung body and blood of Christ. Lalo na kapag Holy Thursday na meaningful, no? Out of meaning. Pwedeng gawin every Sunday pero napakatagal, maniwala kayo. Bakit? Kasi siyempre iingatan mo ngayon na ang dugo ni Kristo hindi po mahulog sa lupa. Maging ang mga, kasi pag ginawa ko na yon, mapipilitan ng iba, ay doon na kay Father magpipila kasi body and blood ang binibigay. Sa lay minister, body lang, di ba? Ang iba namang lay minister, hindi pa natuturuan the technique how to do it. Kaya dito kapag ginagawa ko po, normally, bata-batang lay minister kasi ayokong nanginginig yung daliri. Bakit? Isipin mo nanginginig yun, di pumatak yung dugo ni Kristo sa lupa, iwasan natin. Okay? So, bakit iniiwasan? Dahil even the smallest particle of the wine, the drop of wine is the blood of Jesus. Okay? So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikiisa ngayong gabi sa ating doctrinal formation. Next week, hindi ko lang alam kung anong oras yon. Alam ko po mas maaga yata. But definitely, sundan nyo po next week, we will have a special formation. Hindi ko tinatawag na doctrinal. Kasi it's a combine of everything. Special formation. About what? The spiritual battle against the attack of Satan. So, tuturuan ko po kayo paano nang simula ito at ganun din paano labanan ito. Okay? So that pagdating natin ng first Saturday, November, alam nyo na ang mga dadalhin nyo panlaban sa masama. Okay?
So thank you po. Ngayon ay magdasal tayo bilang pasasalamat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli po, maraming salamat. So every month, we will have second Saturday and fourth Saturday, 8 p.m. po ang ating doctrinal formation. Next week po, magkakaroon tayo ng special formation. Bantayan nyo na lamang ang oras and we will place it in our Facebook page. Again, good evening and thank you.